Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapagpalang araw mga kapamilya, muli nga nating tunghayan ang mga kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo. Dumako na nga tayo sa mangyayaring habulan kung saan nakita na ni Bullet ang mga batang tundo kasama sina Edwin. Kaya sinugod nila ito at pinaputukan ng baril. Makikipagpatentero sila sa mga ito at dahil maraming kasamahan ang mga tauhan ni Bullet ay malalagasan ng kasamahan ang mga ito at ang iba ay matitimbog na mga pulis. Sa kabilang banda matapos sabihin ni Olga ang planong pagkikita ni Ramon at Marites ay kinausap ni David si Ramon. Sinabi nito na ayaw niyang mag-cross ang landas ni Ramon at ng kanyang nanay. Nagtanong si Ramon kung bakit, kaya naman gagawang muli ng alibay si David. Ayon kay David, baka magkagulo dahil wala pa umanong nakakaalam sa kanyang pamilya na nakatira na siya kay Ramon. Lalong-lalo na umano ang kanyang tatay Rigor. Wala ngang kaalam-alam si David na alam na ni Marites na nakatira na si Tanggol kay Ramon. At dahil hindi nga siya ang tunay na tanggol, magiging komplikado ang lahat. Kaya naman gagawin lahat ni David upang di matuloy ang planong pakikipagkita ni Ramon sa kanyang nanay Tess. Habang pinagmamasdan ni Olga ang kanyang patalim ay sinabi niya sa kanyang sarili na nakasalalay ang tagumpay ng kanyang mga plano sa kamatayan ni Marites. Kinabukasan ay itutuloy na ni Olga ang kanyang plano kung saan habang nag-uusap sina Lola Tinding at Marites ay biglang papasok si Olga na may taklob ang muka sabay saksak kay Marites. Nagulat at napasigaw si Lola Tinding habang humihingi ng saklolo. Sa pagtakbo ni Olga ay nakita ito ng tauhan ni Ramon. Dali-dali niyang tatawagan si Ramon upang sabihin na may sumaksak sa babaeng kanyang pinamamanmanan. Nagulat naman si Ramon at napatanong kung sino ang sumaksak kay Marites. Kailangang alamin umano nito ang sumaksak kay Marites. Kutob nga ni Ramon na ito rin ang nagtangka sa buhay ni Marites, kung saan muli silang nagkita. Kaya naman agad na sinundan ng tauhan ni Ramon at kitang-kita nito kung paano tanggalin ang saklob sa kanyang muka na siyang ikinagulat ng tauhan dahil ito pala ang kapatid ng kanyang boss Ramon na si Olga. Sa kabilang banda, isasama na ni Boss Divina si Tanggol sa kanyang mga ari-arian sakay ng isang helicopter. Namangha si Tanggol sa laki ng ari-arian ni Boss Divina. Ayon kay Boss Divina, makakabili rin si Tanggol ng ganoon o mas malaki pa at dito na umano magwawakas ang kanilang kahirapan. Habang nag-iinuman sina Tanggol kasama ng mga tropa ay sinabi nito na ang ibang kikitain nila ay itutulong nila sa mga taga-Quiapo. Sa paglipas ng mga araw ay isinama na ni Boss Divina sina Tanggol sa buyer ng Star of Venus na isang mayamang negosyante. Napahanga ito sa ganda at laki ng diamante. Ngunit sinabi ni Boss Divina na mas maganda kung babayaran sila nito. Sinabi ng buyer na kulang ang kanyang pera. Galit na sinabi ni Tanggol na mukhang iisahan lamang sila. Bumunot ng baril si Boss Divina at sumigaw kung nasaan na ang pera. Hindi inaasahan ng lahat ang pagsugod ng mga pulis. Naagaw ng buyer ang baril ni Boss Divina at ginawa itong hostage. Sabay sabing ibaba ang baril nila Tanggol. Isang palaisipan nga kung paanong nalaman ng mga pulis na may mangyayaring bentahan. Ito kaya ay plano ng buyer na magpapadala ng mga peking pulis o si Divina mismo ang utak sa lahat ng ito upang palabasin na wala siyang kinalaman dito. Ngunit mautak ang ating bida dahil ginawa na nga nila ang ganitong gimmick nang minsan nilang makuha ang Star of Venus sa mga mambakartel.
Sa aking opinyon ay pakana itong lahat ni Divina kung saan mas lalong makukuha ni Divina ang loob ni Tanggol. Sa pagkakataong kasing ito ay makakatakas si Divina kasama ni Tanggol, dala ang mga diamante. Haharangin agad ng mga tao ng buyer na siya nga ring tao ni Divina ang mga peking pulis at paniniwalain si Tanggol na talagang kakampi si Divina. Hindi muna kukunin ni Divina ang diamante, bagkus lalo niyang paniniwalain si Tanggol na talagang kakampi siya. At kapag tuluyan na nitong nakuha ang loob ni Tanggol ay saka nga siya gagawa ng malaking palabas o estratehiya para makuha ang diamante na hindi nadadawit ang kanyang pangalan. Sa kabilang banda, anong palusot pa kaya ang gagawin ni Olga dahil maaaktuhan siya ng tao ni Ramon? Magagawa pa nga nitong kuna ng larawan si Olga nang hindi nito nalalaman upang maipakita kay Ramon. Sa pagkakataong ito ay wala ng lusot si Olga. Isang malaking katanungan kay Ramon kung ano ang motibo ni Olga para patayin si Marites. At malamang umano ito rin ang nagpakidnap kay Marites. Mukhang nagkamali naman si David sa pagpapakasal kay Catherine dahil si Catherine nga ang makakatuklas sa tunay na pagkatao ni David. Habang nasa mansyon ng mga Montenegro si Catherine ay mapapansin nito ang madalasang pag-uusap ni Olga at David ng palihim. Malakas ang kanyang kutob na may itinatagong sikreto ang dalawa. Muling bibisita si Catherine sa kanilang mansyon at mapapansin ni Don Facundo ang mga pasa nito. Dahil nga sa puwersahang pamimilit ni David na may mangyari sa kanila. Kaya naman dito na naglabas ng sama ng loob si Catherine at isiniwalat ang tunay na ugali ni David. Sa pagbalik naman ni Tinding ay kukumustahin niya ito at dito makikita ni Tinding ang larawan ni David sa cellphone ni Catherine. Ayon kay Catherine, ito ang lalaking sapilitang ipinakasal sa kanya. Laking gulat ni Tinding na makita niyang si David ito. Ayon kay Tinding, ito ang kanyang apong si David at papaanong nangyaring naging Montenegro ito at ginamit pa ang pangalan ni Tanggol. Naguguluhan na si Catherine ngunit sa kabila nito ay magpapasalamat siya kung totoo nga ang sinasabi ni Lola Tinding dahil pag nagkataon hindi talaga siya nakasal sa pangalan ni David kundi sa Jesus Nazareno na siya ngang si Tanggol. Kahit papaano umano ay nabuhayan siya dahil kapag nabuko si David ay mapapawalang bisa nga ang kanilang kasal. Sinabi ni Tinding na huwag mag-alala si Catherine dahil tutulungan niya ito. Nais niya umanong makaharap si David sa pagbalik nito sa mansyon ng mga Montenegro. At siya mismo ang magpapatunay sa harap nila Ramon at Don Julio na hindi talaga si Tanggol ang pinakasalan ni Catherine kundi si David. Dito na kaya mapagtatagpi-tagpi ni Ramon ang lahat dahil minsan niya nang narinig ang pangalan ni David bago tuluyang bawian ng buhay si Severino. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!